Mga ka-confess, naranasan nyo na bang hawak nyo na ang bituin, pero mas pinili ninyong yakapin ang apoy na kalaunan ay tumupok sa inyo? Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali natin ay hindi ang pagkabigo, kundi ang pagpapadala sa panandaliang init sa gitna ng malamig na realidad ng buhay abroad. Sa gabing ito, isang kwento ng pagsisisi, pagnanasa, at nawalang pagkakataon ang ating bubuksan. Handa ba kayong silipin ang madilim na bahagi ng tagumpay? Ihanda ang inyong mga puso, dahil ang confession na ito ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang babala. Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katangisip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Joyce. Sabi nila, kapag nakatapak ka na sa Singapore, kalahati ng paa mo ay nasa langit na. Sino ba naman ang hindi mabibighani sa linis ng kalsada, sa bilis ng tren, at sa taas ng mga building na parang gustong abutin ng mga ulap? Iyon ang pangarap ko, Ate J. Mula sa isang maliit na bayan sa probinsya, tanging diploma at determinasyon lang ang baon ko nang lumipad ako patungo sa Lion City. Accountant ako sa Pilipinas, pero dahil sa hirap ng buhay, pinatos ko ang pagiging admin assistant sa isang malaking logistics firm sa Jurong East. Noong una, lahat ay perpekto. Ang sahod ko, kung ikukumpara sa kinikita ko sa Pinas, ay parang panalo sa loto linggo-linggo. Nakakapagpadala ako ng sapat sa mga magulang ko. Nakabili ako ng sariling laptop at unti-unti nang napaparenovate ang bahay namin. Pero Ate J, ang Singapore, gaano man kakinang sa paningin ng iba, ay may dala ring matinding kalungkutan, lalo na kapag sumapit na ang gabi. Doon ko nakilala si Arvin. Si Arvin ay isang project engineer sa kabilang department. Gwapo, matangkad, at laging mabango. Iyong amoy na kahit nasa elevator pa lang siya, alam mong dumaan siya. Noong una, casual na hi at hello lang kami sa pantry. Pero alam mo naman tayong mga Pinoy sa abroad, kapag nakarinig ka ng Tagalog sa gitna ng mga nagsasalita ng Singlish, parang nakahanap ka agad ng kakampi. Joyce, overtime ka na naman? Tanong ni Arvin isang gabi habang nagtitimpla ako ng kape. Kailangan, Arvin. Maraming deadlines. Alam mo naman, kailangang mag-ipon para sa pamilya. Sagot ko habang pilit na itinatago ang pagod sa aking mga mata. Huwag mong masyadong pag-uri ng sarili mo. Baka sa huli, pera nga ang naipon mo pero ubos naman ang katawan mo. Tara, treat kita ng kopi o sa labas pagkatapos nito. Doon nagsimula ang lahat. Ang simpleng kape ay nauwi sa mga dinner sa Lau-Pa-Sat. Ang mga dinner ay nauwi sa mahabang lakaran sa Marina Bay Sands habang pinapanood ang mga ilaw. Ate J, may asawa at anak si Arvin sa Pilipinas. Alam ko yun. Alam na alam ko. Madalas niyang ikwento kung gaano siya kapagod magtrabaho para sa kinabukasan ng mga bata. Pero sa bawat kwento niya, nararamdaman ko rin ang lungkot niya. Ang pangungulila niya sa haplos ng isang asawa. At ako na single, malayo sa pamilya, at uhaw din sa kalinga. Unti-unti akong nahulog. Isang gabi, umulan ng malakas. Dahil sa baha at hirap ng transporasyon, nagpasya kaming magpalipas ng oras sa isang maliit na bar malapit sa Orchard Road. Nakailang baso kami ng alak. Ang tawanan ay naging malalalim na buntong hininga. Ang mga biruan ay naging seryosong titigan. Joyce, ang hirap dito.
Bulong niya habang hawak ang kamay ko sa ilalim ng mesa. Ang lamig ng gabi rito sa Singapore, kahit anong kumot ang gamitin ko, hindi ako mainitan. Hindi ako nakapagsalita. Alam ko kung saan papunta ang usapan. Dapat tumayo na ako. Dapat lumayo na ako. Pero ang puso ko, tila nakakulong sa sandaling iyon. Ang pansamantalang init na inaalok niya ay mas matimbang kaysa sa moralidad na itinanim sa akin ng mga magulang ko. Noong gabing yon, hindi ako umuwi sa boarding house ko sa Aljunied. Sumama ako sa kanya. Hindi ko alam na ang gabing yon ang magiging simula ng unti-unting pagguho ng lahat ng pinaghirapan ko. Habang mas sumasaya ako sa piling niya, mas nagiging pabaya ako sa trabaho. Ang isip ko, hindi na nasa mga spreadsheets at invoices, kundi nasa susunod na pagkakataon na magsasama kami sa loob ng isang madilim na silid. Sa mga sumunod na linggo, Ate Jay, parang naging isang masarap na panaginip ang buhay ko sa Singapore. Tuwing alas 5 ng hapon, hindi na ang pagod sa trabaho ang iniisip ko, kundi ang text ni Arvin. Kita tayo sa dati. O kaya naman, daan ako sa inyo, may dala akong dinner. Ang dating malungkot at tahimik kong boarding house sa Aljunied ay napuno ng tawanan at init na dati ay sa pelikula ko lang nakikita. Pero habang tumitindi ang aming ugnayan, unti-unti ring nawawala ang focus ko. Isipin mo, Ate Jay, accountant level ang trabaho ko bilang admin assistant. Isang pagkakamali lang sa decimal point, malaking gulo na sa logistics. Pero dahil madalas kaming puyat ni Arvin, minsan ay inaabot kami ng madaling araw sa pag-uusap at kung ano-ano pang libangan. Pumapasok ako sa opisina na lutang ang isip. Isang hapon, ipinatawag ako ng manager naming si Mr. Tan. Isang Singaporean na kilala sa pagiging istrikto at metikuloso. "Joyce, look at these shipping invoices," bungad niya sa akin habang inilalapag ang isang tumpok ng papel sa lamesa. "You missed 3 containers for the Jurong Port delivery. Do you know how much this delay cost the company?" Napatitig ako sa mga papel. Nanlamig ang mga kamay ko. Ang mga numerong dati ay madali kong napapaamo, ngayon ay parang mga langgam na nagkakagulo sa paningin ko. Hindi ko namalaya na dahil sa pagmamadali kong makaalis noong nakaraang Biyernes para makipag-date kay Arvin sa Sentosa, hindi ko na-verify ang mga tracking numbers. I'm sorry, Mr. Tan. I'll fix it right away. Nauutal kong sagot. Fixing it is one thing, Joyce. But your performance for the last month has been declining. You're always late and you look exhausted. Is there something going on? Umiwas ako ng tingin. Hindi ko pwedeng sabihin na ang exhaustion ko ay galing sa pakikipagrelasyon sa isang lalaking may asawa. Tumango na lang ako at nangakong magbabago. Pero Ate Jay, kapag ang puso na ang nagdikta, mahirap nang pakinggan ng utak. Paglabas ko ng opisina ni Mr. Tan, sinalubong ako ni Arvin sa pasilyo. Pasimple niyang hinawakan ang siko ko. "Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Pinagalitan ka ba?" "Arvin, muntik na akong masasante. Kailangan ko munang mag-focus sa trabaho. Siguro, wag muna tayong magkita ngayong gabi," sabi ko, bagamat labag sa loob ko. Ngumiti lang siya, iyong nangiting nakakatunaw. "Sandali lang naman, Joyce. Miss na kita agad eh. Tsaka, may sorpresa ako sa'yo. Nag-book ako ng staycation sa isang boutique hotel sa Gilang. Sayang naman kung hindi natin gagamitin." Ate Jay, doon ko napatunayan na ang tukso kapag binihisan ng paglalambing, mahirap tanggihan. Sa halip na manatili sa bahay para mag-review ng mga naiwang trabaho, sumama uli ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, ngayon lang to. Bukas, babawi ako. Pero ang ngayon lang ay naging gabi-gabi. Dumating ang punto na pati ang pagpapadala ko ng pera sa Pinas ay naapektuhan. Ang budget na dapat ay para sa renovation ng bahay namin, unti-unting napupunta sa mga grab rides, sa mga mamahaling restaurant na pinupuntahan namin para hindi kami makita ng ibang katrabaho, at sa mga regalo ko kay Arvin para lang mapanatili ang atensyon niya sa akin. Nagsimula na ring magduda ang mga kasamahan ko sa kumpanya. Si Jerome, na isa ring Pinoy at matagal ko ng kaibigan sa opisina, ay kinausap ako isang lunch break.
Joyce, ingat ka. Seryosong sabi ni Jerome habang kumakain kami sa Maxwell Food Center. Maraming nakakakita sa inyo ni Arvin. Alam ng lahat na may pamilya yun sa Pinas. Huwag mong sirain ang career mo para sa isang bagay na alam mong walang patutunguhan. Jerome, hindi mo naiintindihan. Masaya ako sa kanya. Siya lang ang nakakaintindi sa akin dito sa Singapore. Pagtatanggol ko, masaya. O pansamantalang saya lang yan. Joyce, nasa Singapore tayo para sa pangarap, hindi para sa drama. Kapag nalaman ng HR yan, lalo na't magkaiba kayo ng department, pero under ng parehong logistics head, baka pareho kayong mapauwi. Hindi ko pinansin ang babala ni Jerome. Para sa akin, inggit lang siya dahil wala siyang love life rito. Hanggang sa isang gabi, habang nasa loob kami ng hotel room ni Arvin, biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi niya ito masagot dahil nasa banyo siya. Sumilip ako sa screen. Ang wallpaper niya ay litrato ng asawa niya at ng 2 anak nila na nakasuot ng graduation gown. Ang text na lumabas, "Papa, miss ka na namin. Kailan ka ba uuwi?" Sabi ni Mama, malapit na raw mabuo ang pangarap nating bahay dahil sa sipag mo. Parang sinampal ako ng katotohanan. Pero sa halip na matauhan, mas naging desperado ako. Ayaw kong mawala si Arvin. Ayaw kong bumalik sa pagiging mag-isa sa Singapore. Kaya sa halip na lumayo, lalo akong kumapit. Lalo kong ibinigay ang lahat, pati ang natitira kong dignidad at ang huling sentimo ng aking ipon. Hindi ko alam, habang iniingatan ko ang relasyon namin, may isang tao na palang nagmamasid sa amin at handang pasabugin ang lahat ng pangarap ko sa isang sumbong lang. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng aking mga gamit, bigla akong ipinatawag sa HR office. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na ang seryosong mukha ni Mr. Tan at ang head ng HR. Sa ibabaw ng lamesa, may mga litrato, kami ni Arvin na magkahawak kamay sa Orchard Road, at isang screenshot ng aming pagpasok sa isang hotel sa Geylang. "Joyce, we have a strict policy regarding office relationships, especially involving married employees. This has caused a scandal that reached the regional office." Malamig na sabi ng HR manager. Hindi lang pala iyon. Dahil sa sunod-sunod kong pagkakamali, sa invoices na dulot ng puyat at pagkalito, napatunayan nilang nagkaroon ng gross negligence sa aking panig. Sa madaling salita, Ate Jay, wala na silang dahilan para panatilihin ako. Binigyan ako ng 24 na oras para lisanin ang kumpanya at ang Singapore. Agad kong tinawagan si Arvin. Umiiyak ako. Nanginginig ang buong katawan. "Arvin, tinanggal ako. Pauuwiin na ako sa Pinas. Tulungan mo ako, please." Pero ang sagot niya ang bumasag sa huling piraso ng puso ko. "Joyce, pasensya na. Hindi kita matutulungan. Nakausap ko na rin ang HR. Sinabi ko na ikaw ang mapilit, na ikaw ang laging tumatawag sa akin. Ayaw kong mawalan ng trabaho dahil may pamilya akong binubuhay. Huwag mo na akong tatawagan uli." At doon natapos ang lahat. Ang lalaking pinagpalit ko sa aking pangarap, siya rin ang unang tumalikod sa akin para iligtas ang sarili niya. Umuwi ako sa Pilipinas na walang dalang ipon, walang career, at higit sa lahat, punong-puno ng kahihiyan. Ang bahay na sinisimulan naming ipagawa sa probinsya, natigil ang konstruksyon. Ang mga magulang ko, hindi makatingin sa mga kapitbahay dahil kumalat ang balita kung bakit ako napadeport. Pinagpalit ko ang kinabukasan ko para sa ilang buwan na init at yakap na wala naman palang katotohanan. Ngayon, nandito ako, nagsisimula muli sa wala, dala ang sugat na habambuhay kong dadalhin. Mga ka-confess, at yan ang kwento ni Joyce, isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan, lalo na kung ang nakataya ay ang ating dangal at kinabukasan. Dito na nagtatapos ang ating kwento para sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at sa pagbabahagi ng inyong oras sa ating mga tagpuan ng katotohanan at aral. Sana ay may napulot kayong mahalagang leksyon
sa karanasan ni Joyce na magagamit ninyo sa inyong sariling paglalakbay. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga pinakabago at pinakamaiinit nating mga kwento. I-follow niyo na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at pakikipag-ugnayan sa ating komunidad. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat po kayong lahat, mga ka-confess.